Ang salitang eschatology ay galing sa Greek word na eskatos, na ang ibig sabihin ay huli. Sa makatuwid, ang pag-aaral ng eschatology ay pag-aaral ng mga huling kaganapan o mga huling pangyayari o mga huling bagay. Ang Christian eschatology ay ang pag-aaral ng huling period of time preceding the second coming of Christ. Mula nang sila ay dumating sa Caesarea Philippi, sinimulang ibahagi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan niyang magpunta sa Jerusalem, kung saan maraming paghihirap ang kanyang tatamuhin mula sa kamay ng mga elders, chief priests, at teachers of the law. Kailangan din na siya ay mamatay at sa ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay. Nang magtipon na sila sa Galilee, sinabi ni Jesus na ang anak ng Diyos ay pagtataksilan. Siya ay papatayin at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Napuno ng kalungkutan ang kanyang mga disciples. Nang paakyat na sila sa Jerusalem, isinangtabi muna ni Jesus ang kanyang mga disciples upang sabihin sa kanila na siya ay ipagkakanulo sa kamay ng mga chief priests and the teachers of the law. Igagawad sa kanya ang parusang kamatayan at ibibigay siya sa mga Gentiles upang laitin, latiguhin at ipako sa krus. Sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Naramdaman niya ang bagabag na bumalot sa puso ng kanyang mga alagad. Nilapitan niya ang mga ito upang pasiglahin. Ibinahagi niya ang kanyang balak na ipaghanda sila ng matutuluyan sa tahanan ng kanyang ama. Nangako siya na muling babalik upang sila ay sunduin. Nangaral si Jesus sa buong Jerusalem hanggang sa Temple Courts. Isang araw nang paakyat na sila sa Mount of Olives, pinapansin sa kanya ng mga disciples ang mga gusali sa temple grounds na kanilang hinahangaan. Sa pagkakataong iyon, binitiwan ni Jesus ang propesiya na sukdulang mawawasak ang mga gusaling iyon. Ang temple ay ginawa ni King Solomon around 957 BC. Nasira ito noong panahon ng Babylonian captivity taong 586 BC. Authorized by Cyrus, king of Persia, ni-rebuild ito under the leadership of Zerubbabel at Ezra around 538 BC. Natapos ang rebuilding ng temple ng panahon ni Darius, king of Persia, taong 515 BC. Sa ilalim ng pananakop ng Rome, ang templo ay nirenovate at inexpand ni Herod the Great simula ng taong 20 BC. Inabot ng 46 years ang building project bago natapos. Para sa mga Hudyo, ang templo ay ang tahanan ng Diyos, kaya nagalit si Kristo nang makita niya na ito ay naging commercial area na. Sa temple courts, ginaganap ang mga animal sacrifices at worship. Ang templo ang pinakasentro ng religious life ng mga Hudyo. Ganito ito kahalaga sa buhay nila. Kaya naman, nakurot ang interest ng mga disciples nang sabihin ni Kristo na ito ay mawawasak. Sariwa pa sa isipan ng mga disciples ang pangakong binitawan ni Kristo na siya ay uuwi muna sa kanyang ama at muling babalik. Hindi maiiwasan ang mag-speculate pagdating sa bagay na ito. Kaya upang maiwasan ang hulaan, minabuti na nilang magtanong. Sa panahong iyon, bagamat may kahalong pag-aalinlangan, naniniwala ang mga disciples na si Kristo ang Misaya, ang anak ni David na uupo sa trono at maghahari sa mundo. Ang hindi nila alam ay kung kailan magaganap ang pag-establish ng kaharian ng Diyos. Sa kanilang isipan, maaari sa pagbabalik ng kanilang Panginoon ito mangyayari. Ito kaya ang kanilang usap-usapan bago sila nagkalakas loob na magtanong sa Lord. Nang sumapit na sila sa Mount of Olives,
lumapit sina Peter, James, John at Andrew kay Jesus upang magtanong, kailan ito mangyayari at ano ang signs ng iyong pagbabalik at ang wakas ng panahon? Ang two-part answer ng Lord ay binubuo ng A. The beginning and end signs of the Jewish age at ang pagwasak ng templo, at B. ang end signs ng church age at ang pagbabalik ni Kristo. Ang sabi ng Lord sa Matthew 24:4-14 ay, mag-ingat kayo na huwag malinlang, sapagkat marami ang darating sa ngalan ko at sasabihing sila ang Kristo, at marami ang malilinlang. Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga revolusyon, subalit huwag kayong mabahala. Kailangang mangyari ang mga ito. Maglalabanan ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng lindol, tagutom at salot sa maraming lugar. Lahat ng ito ay tulad sa simula ng hirap sa panganganak. Kayo ay pahihirapan at papatayin. Kapupuotan kayo ng lahat ng bansa dahil sa akin. Sa panahong iyon, marami ang tatalikod sa pananampalataya at makararanas ng pagtataksil at pagkamuhi. Maraming mga huwad na propeta ang magsusulputan at manlilinlang ng maraming tao. Dahil sa pagdami ng kabugtutan, ang pagmamahal ng karamihan ay manlalamig, subalit ang magiging matatag hanggang wakas ay maliligtas. Ang gospel of the kingdom na ito ay ibubunyag sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng bansa. And then the end will come. Ang ibig sabihin ng salitang gospel ay mabuting balita. Ang pambungad na mensahe ni Kristo nang simulan niya ang kanyang earthly ministry ay, repent, for the kingdom of God is at hand. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Para sa mga Hudyo ng panahong iyon, ang tinutukoy ng Lord ay ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos, sapagkat ang anak ni David na binanggit sa Davidic Covenant ay dumating na. Paulit-ulit sa Gospel of Luke, ang sinabi ni Kristo na kailangan niyang i-preach ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ito ang dahilan ng kanyang pagparito sa mundo. Pati ang kanyang mga alagad ay inutusan niyang maghatid ng mabuting balitang ito ng kaharian ng Diyos. Maging si John the Baptist ay ganito rin ang mensahe, repent, for the kingdom of heaven is near. Nang panahon ng mga apostol hanggang ngayon, ang mensahe ng kaharian ng Diyos ay kasabay ng hamon na maniwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. At habang lumalaon ng panahon, ang mensahe ng kaligtasan ay nakaakbay na sa pangalan ni Hesus, hindi bilang anak ni David na magtatatag ng kaharian ng Diyos, kundi bilang anak ng Diyos. Sinasabi sa Romans 10:17 na ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng mensahe at ang mensahe ay nadirinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa Matthew 24:34, sinabi ng Lord na this generation will not pass away until all these things take place. Ibig sabihin, may mga kasamahan sila at that time na makakasaksi ng pagkawasak ng templo at end of the age. Ito ang tinanim sa isip ng mga disciples na hudyat ng kaganapan ng pagkawasak ng templo at end of the age. Subalit, ang sinasabi rito ng Lord ay ang end of the Jewish age, ang end of the world as they know it, hindi ang simula ng paghahari ng Messiah physically sa mundo. Ang Pentecost ay isang pilgrim festival ng mga Hudyo na ipinagdiriwang 50 days after Passover
upang alalahanin ang pagbibigay ng batas ng Diyos sa Mount Sinai. Nakatala ang unang outpouring ng Holy Spirit sa Acts 2:1-12. Noong araw na iyon ng Pentecost, nakatala sa Acts 2:5, 2:41 at 4:4a na maraming mga Hudyong may takot sa Diyos ang nasa Jerusalem na nagmula sa bawat nasyon sa ilalim ng langit. B. Na 3,000 ang nadagdag sa bilang ng church ng araw na iyon. At C. Na 5,000 men na nakinig sa preaching ni Peter ang naniwala. Ito ay simula pa lamang ng paghihirang ng banal na Espiritu among God-fearing Jews na maghahatid ng gospel pagbalik sa kanilang native land. Taong AD 66, nagrevolt ang mga Hudyo against Rome. Matapos paligiran ng hukbong Romano ang Jerusalem, ang mga pangyayari sa sumunod na 2 taon ay nagtapos sa pagkawasak ng syudad, pati na ang templo. Ang rebelyong ito ang nagdala sa Jerusalem kay Titus na naging commander ng hukbong Romano. Nang panahong iyon, nagsimula ang idea ng pagsamba sa Emperor ng Roma bilang Diyos. Walang duda na sa nawasak na templo, binunyag ni Titus na siya ay Diyos. Siya ay naging emperor ng taong AD 79. Hindi naglaon at naging batas sa buong Roman Empire ang pagsamba sa Emperor ng Rome bilang Diyos. Sa makatuwid, natupad na ang propesiya na ang Gospel of the Kingdom will be preached in the whole world noong Pentecost after the resurrection of Christ. At ang sagot sa tanong kung kailan mawawasak ang templo at ang wakas ng Jewish age ay AD 70 sa kamay ni Titus. So dito nagwawakas ang ating first session ng eschatology. So until next time, God bless.